Alam mo bang ang simpleng kinakain mo bago matulog ay pwedeng maging dahilan ng atake sa puso? Habang tulog ka? Oo, seryoso ako. Libo-libong seniors ang hindi na nagigising kinabukasan dahil sa maling pagkain ilang oras lang bago sila humiga. At baka ang pagkain yan nasa kusina mo na ngayon. Gusto kitang ipakilala kay Walter, isang 78 years old na retiradong engineer mula Michigan. Aktibo siya, malusog at disiplinado sa katawan. Araw-araw siyang naglalakad ng 2 milya, kumpleto sa check-up. At sabi nga ng mga kapitbahay niya, yan si Walter parang hindi tumatanda. Pero may hindi alam si Walter. Bawat gabi bago matulog, kumakain siya ng paborito niyang merienda. Isang snack na akala niya'y harmless. Hindi niya alam, iyon pala ang unti-unting sumisira sa puso niya. Buwan-buwan, taon-taon, pinapataas nito ang inflamasyon at pinipilit ang puso niyang magtrabaho ng doble habang siya'y natutulog. Isang umaga, hindi na siya nagising. Akala ng anak niya, mahimbing lang ang tulog. Pero nang tawagin siya at hindi sumagot, doon na nila natuklasan ang nangyari. Isinugod siya, pero huli na. Ang resulta ng autopsy, heart attack. At ang pangunahing trigger, yung meriendang akala niya'y walang masama. Ngayon, baka iniisip mo, pwede rin ba itong mangyari sa akin o sa magulang ko? Sa lolo o lola ko? Ang sagot, oo, kung patuloy kayong kumakain ng mga pagkain na ito tuwing gabi. Kaya sa video na ito ilalantad ko ang 8 pagkaing dapat iwasan ng mga senior bago matulog, lalo na ang number 3. Bakit? Dahil ayon mismo sa mga cardiologist, ito ang pagkain na direktang konektado sa mga ataking nangyayari habang natutulog. At hindi lang ito batay sa chismis o haka-haka. May kwento, may datos, at may babala mula sa mga eksperto. Ito ay impormasyon na pwedeng magligtas ng buhay mo ngayong gabi. Kaya pakiusap, tapusin mo ang video na ito. Dahil minsan, isang simpleng kaalaman lang ang kailangan para makaiwas sa trahedya. Handa ka na ba? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang unang delikadong pagkain na madalas nating hindi pinapansin, pero matagal nang sumisira sa kalusugan ng maraming senior. Panoorin mo ito hanggang dulo. Food 1. Processed cheese at mataas sa sodium na dairy. Akala mo ba harmless lang ang paborito mong keso bago matulog, yung cheese na nilalagay mo sa crackers, toast o tinapay tuwing gabi? Pakinggan mo ito. Ayon sa mga cardiologist ng American Heart Association, ang processed cheese, lalo na yung mga madaling matunaw at may matagal na shelf life, ay may sobrang taas na sodium at saturated fat. At kapag kinain mo yan bago ka humiga, nagkakaroon ka ng fluid retention o paminsang pananakit at pamamaga ng katawan habang natutulog. Pero mas malala pa, tumataas ang blood pressure mo sa mga oras na hindi na kayang kontrolin ng katawan mo. Ang puso mo, imbis na nagpapahinga habang tulog ka, napipilitang magtrabaho ng todo. Parang sinasabing walang pahinga, kailangan kong labanan ang epekto ng kinain mo. Gusto kong ipakilala sa iyo si Elizabeth, 67 years old na retiradong guro mula Oregon. Matagal na siyang inaatake ng matinding hingal tuwing bandang 2:00 ng madaling araw. Paulit-ulit siyang nagigising na parang hindi makahinga. Akala niya may problema siya sa baga o may asma na bumabalik. Pero nang dinala siya sa doktor, napag-alaman na ang nightly routine niya ang dahilan. Araw-araw kasi, kumakain siya ng cheese at crackers bago matulog. Yung akala niyang simpleng pampatulog at pamatid gutom, yun pala ang unti-unting nagpapahirap sa katawan niya tuwing gabi. Sabi ng kanyang doktor, nagkakaroon siya ng fluid buildup sa lungs habang natutulog at dahil doon, nahihirapan siyang huminga. Pero ito ang nakakagulat, nang itigil lang niya ang keso sa gabi, sa loob ng 2 linggo, nawala ang hingal niya. Bumaba rin ang kanyang blood pressure tuwing gabi at tuloy-tuloy na siyang nakakatulog ng mahimbing. Tanong, worth it ba ang slice ng cheese na yan kung kapalit ay magising kang hinihingal o hindi na magising kinabukasan? Kung hindi mo talaga maiwasan ang dairy, pwede kang magpalit ng mas ligtas na opsyon gaya ng isang slice ng low sodium na fresh mozzarella o kaunting unsalted nuts. Alalahanin mo, ang processed cheese ay hindi lang pampalasa. Ito ay pampabilis ng pagkasira ng puso mo sa gabi. Masarap? Oo. Pero ligtas? Hindi. Ang simpleng pagputol ng isang pagkain sa routine mo ay pwedeng magbigay sa'yo ng maraming taon pa kasama ang pamilya mo.
Kaya bago ka pa kumuha ulit ng cheese sa gabi, itanong mo muna, mas mahalaga ba ang lasa o ang buhay ko? Mamili ka ngayon habang may panahon pa kasi bukas baka huli na. Food 2. Matatamis na cereal at desserts. Totoo ba? Isang mangkok ng cereal lang o ilang piraso ng cookies bago matulog? Delikado? Yes, delikado. Para sa mga edad 65 pataas, ang sugar intake bago matulog ay parang naglalagay ka ng bomba sa katawan mo na sasabog habang natutulog ka. Ayon sa mga pag-aaral ng Mayo Clinic Sleep Center, ang pagkain ng matatamis bago matulog ay nagdudulot ng drastic blood sugar swings mula sa sobrang taas papunta sa sobrang baba. At habang nangyayari ito, ang puso mo ay nababahala, bumibilis ang tibok, at lumalaki ang chance ng stroke o heart attack. Kilala mo ba si Raymond, 71 years old na lolo mula Florida? Bawat gabi, routine na niya ang isang mangkok ng sweetened cereal bago matulog. Akala niya, pampakalma, pampabusog lang para hindi na magising sa gutom. Pero laging may nangyayari tuwing 3:00 ng madaling araw. Nagigising siya, pawis na pawis, mabilis ang tibok ng puso at parang hinihingal. Noong ipinasuot siya ng continuous glucose monitor ng doktor niya, laking gulat nila sa resulta. Pagkatapos ng merienda niya, sa gabi, tumataas ang blood sugar niya na parang diabetic. Pero makalipas ang 2 to 3 hours habang siya ay nasa deep sleep, bumabagsak ito ng sobra-sobra na pwedeng mag-trigger ng cardiac arrest. Sabi ni Dr. Viren Summers ng Mayo Clinic, sa edad ng mga senior, ang gabi ay pinaka-vulnerable sa puso. Kapag sinabayan mo pa ng sugar spike, lalo mong pinipilit ang puso mong labanan ang hindi niya na kayang i-handle. Sa madaling salita, hindi mo lang pinapabayaan ang katawan mo. Sinusubukan mong patayin ang sarili mo nang hindi mo alam. Ang tanong, sulit ba ang cookies? Worth it ba ang matamis na cereal kung kapalit ay ang sariling buhay mo? Kung gusto mo pa rin ng panghimagas o pampabusog bago matulog, pumili ng ligtas. Subukan ang isang maliit na mansanas na may kaunting almond butter. Natural ang tamis at nagbibigay pa ng stable energy. Hindi biglaan, hindi bagsak. Sabi nga ni Raymond, akala ko simpleng merienda lang. Pero yun pala, gabi-gabi tinutulak ko ang puso kong mag-crash habang tulog ako. Mula noong nagpalit siya ng merienda, nawala ang heart palpitations niya. Mahimbing ang tulog. Mas gumaan ang pakiramdam niya sa umaga. Kung kaya niyang magbago, kaya mo rin. Minsan hindi natin alam na ang kasalanan ay nasa kusina. Pero ngayong alam mo na, may pagkakataon ka pang umiwas. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi, para kanino pa ako gigising bukas? Kung may sagot ka dyan, iwasan mo na ang sugar overload bago matulog. Kasi hindi lang yan tungkol sa sweets. Tungkol yan sa buhay. Food 3. Processed meats. Ang pinakamapanganib. Ito na ang pinakamapanganib sa lahat ng pagkaing pag-uusapan natin ngayon. At kung may isa kang bagay na agad-agad mong tatanggalin sa ref ngayong gabi, ito na yon. Processed meats, gaya ng bacon, ham, hotdog at salami, ay regular na bahagi ng merienda o hapunan ng maraming seniors. Mura, masarap, madali. Pero ang kapalit pwedeng buhay mo. Ayon sa mga cardiologist mula sa Johns Hopkins Medicine, ang mga pagkaing ito ay puno ng sodium, preservatives at nitrates, mga kemikal na sa katawan mo, nagiging nitrosamines. Ito ang compound na nagdudulot ng matinding inflamasyon at oxidative stress sa puso mo, lalo na habang natutulog ka. Sabi nga ni Dr. Michael Miller, direktor ng Center for Preventive Cardiology sa University of Maryland, ang stress na nililikha ng nitrate sa katawan ay umaabot sa peak habang natutulog, habang hindi ka makakaramdam, pero nasa panganib ka na. Kwento ni Thomas. Si Thomas, 78 years old, ay kilala sa kanilang barangay sa Michigan bilang isang tahimik at mapag-alagang lolo. Bawat gabi, nanonood siya ng late night news habang kumakain ng ilang hiwa ng salami at crackers. Para sa kanya, routine lang yon. Simpleng comfort food. Pero isang gabi, hindi na siya nagising. Ang resulta ng autopsy, midnight heart attack. Ang dahilan? Tumaas ang nitrate level sa katawan niya at iyon ang nag-trigger ng cardiac event habang siya ay natutulog. Hindi makapaniwala ang pamilya niya. Ang pinaniniwalaang harmless na cold cuts pala ang naging sanhi ng pagkawala ng isang mabuting ama, lolo at asawa. Sabi ng kanyang misis,
Kung nalaman lang namin ang impormasyong ito noon, buhay pa sana si Thomas. Ikaw? Meron ka bang bacon, hotdog or salami sa ref ngayon? Baka ikaw na ang susunod na kwento. Kung kailangan mo ng protina bago matulog, hindi mo kailangang isugal ang buhay mo. Pumili ng mas ligtas na alternatibo tulad ng isang hiwa ng hard-boiled egg, maliit na bahagi ng plain, unseasoned na baked chicken. Walang preservatives, walang nitrates, walang delikadong kemikal na sisira sa puso mo habang natutulog ka. Ang puso mo ay hindi robot. Kailangan nito ng pahinga, hindi stress. Kaya bago ka pa maghapunan mamaya o kumuha ng merienda sa ref, tanungin mo ang sarili mo, worth it ba ang hotdog na ito kung di na ako magising bukas? Pumili ng buhay, hindi lasa. Pumili ng impormasyon, hindi kasanayan. Dahil ang pag-iwas ngayon ay kapalit ng panibagong bukas. Food 4. Spicy foods. Tahimik pero delikado. Maanghang. Malasa. Mapanuksong sarap. Pero kung ikaw ay edad 65 pataas, ang paborito mong spicy food bago matulog ay pwedeng maging trigger ng isang gabi ng takot, sakit sa dibdib at pagkamatay. Hindi ito pang overacting. Ayon sa mga gastroenterologist mula sa National Institute of Aging, ang pagkain ng maanghang na ulam bago matulog ay pwedeng magdulot ng acid reflux o yung pag-akyat ng asido mula tiyan papunta sa dibdib at lalamunan, lalo na habang nakahiga. At minsan ang sintomas ng acid reflux ay kamukhang-kamukha ng heart attack. Pero mas malala, pwede rin itong matrigger ang mismong heart attack dahil sa tinatawag na vagus nerve stimulation na nagpapabigla sa tibok ng puso at blood pressure habang natutulog ka. Kwento ni Patricia. Si Patricia, 68 years old mula Arizona, ay biglang nagising ng 2:00 ng madaling araw. Matinding sakit sa dibdib, hirap sa paghinga. Parang may elepanteng nakadagan sa dibdib niya. Ang mister niya agad tumawag ng 991, takot na baka inaatake na siya sa puso. Pagdating sa ospital, sinabi ng doktor hindi ito heart attack, pero malapit na. Severe acid reflux ang naging dahilan at ayon sa doktor, isa pa lang yon sa sunod-sunod na babala ng katawan niya. Ang salarin, yung gabi-gabing takos niya na puno ng sili at hot sauce, sabi ng kanyang gastroenterologist, si Dr. Anil Rusgi ng Columbia University. Kapag natutulog ka na, nasa posisyon ng katawan mo na mas madaling makaapekto ang acidity sa puso at baga. Kapag sinabayan mo ng maanghang na pagkain, doble ang stress sa katawan. Mula noon, tumigil si Patricia sa spicy food tuwing gabi. At simula noon, wala nang paggising sa kalagitnaan ng gabi. Wala nang paninikip ng dibdib. Tanong, mahal mo ba talaga ang sili? O mas mahalaga ang buhay mo? Kung gusto mo pa rin ng flavor sa pagkain mo, may alternatibo. Gumamit ng herbs tulad ng basil, oregano o rosemary. Ligtas, mabango, masarap. At hindi binabanatan ang bituka at puso mo habang tulog ka. Hindi lahat ng sakit ay biglaan. Minsan, galing yan sa kinain mo kanina. Kaya kung ngayon ay gabi at balak mong kumain ng maanghang na ulam, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko bang gumising na may sakit sa dibdib o gusto ko bang gumising period? Bumalik ka sa simpleng lasa at ibigay sa katawan mo ang katahimikang nararapat. Hindi lang sa gabi kundi sa mga susunod pang taon ng buhay mo. Food 5. Alcoholic beverages. Tahimik pero mapanganib. Isang baso lang naman ng wine bago matulog. Pamparelax lang. Ilang beses mo na bang narinig yan? Pero kung ikaw ay 65 pataas, ang baso ng alak na yan, kahit isa lang, ay pwedeng maging dahilan ng paghinto ng paghinga at sobrang pagod ng puso mo habang tulog ka. Ayon sa mga eksperto mula sa Stanford Sleep Medicine Center, ang pag-inom ng alcohol bago matulog ay binabawasan ng oxygen sa dugo ng seniors ng hanggang 15% at pinapahina ang throat muscles na dahilan ng partial airway collapse o yung parang natutulog ka pero hindi ka na halos humihinga ng maayos. Resulta, sleep apnea, palpitations, at increased risk ng stroke o heart attack habang nasa pinaka-critical na bahagi ng tulog mo. Kwento ni Howard. Si Howard, 73 years old na retiradong accountant, ay may routine tuwing gabi, 2 baso ng red wine habang nanonood ng balita. Pampakalma lang, sabi niya. Pero dumating ang punto na lagi siyang pagod pagkagising. Parang puyat, parang may hinihika. Hindi niya maintindihan.
Kasi sa tingin niya, mahimbing naman siyang natutulog. Nagpa-sleep study siya at doon lumabas ang katotohanan. Tuwing gabi na umiinom siya, bumabagsak ang oxygen level ng katawan niya sa mapanganib na level, paulit-ulit, bawat oras. Sabi ng kanyang cardiologist, kung hindi ka tumigil sa routine mo, pwede kang atakihin sa puso habang natutulog. Ang masakit, akala niya nakakatulong siya sa katawan niya. Yun pala, tuwing umiinom siya, pinipilit niya ang puso niyang mag-survive habang siya ay wala ng malay. Kaya eto ang tanong, worth it ba ang isang baso ng alak kung kapalit ay hindi ka na magigising? Kung gusto mo talaga ng pamparelax tuwing gabi, may mga natural na alternatibo. Tart cherry juice, may melatonin, nakakatulong sa pagtulog. Chamomile tea, proven pampakalma ng katawan at isipan. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo sa isang inumin. Hindi mo kailangan ng alak para makatulog. Kailangan mo ng katahimikan at tamang suporta para sa puso mo. Ngayong alam mo na ang epekto ng alkohol sa katawan mo habang natutulog, tanungin mo ulit ang sarili mo ngayong gabi. Mas mahalaga ba ang red wine kaysa makita ko pa ang apo ko bukas ng umaga? Ang pag-iwas sa isang baso ng alak ay simpleng bagay, pero pwedeng magbigay sa iyo ng isa pang taon ng buhay. Food 6. Caffeinated foods and beverages. Tahimik, pero nakakagulat. Kape, tsokolate, iced tea, masarap. Nakakagising. Pero sa edad na 65 pataas, alam mo bang pwedeng ito ang dahilan kung bakit hindi nagpapahinga ng maayos ang puso mo tuwing gabi? Ayon sa Harvard Medical School Sleep Laboratory, kahit 6 na oras bago matulog, ang caffeine ay aktibo pa rin sa katawan mo. May tinatawag na half-life ang caffeine. Ibig sabihin, kalahati ng ininom mong caffeine ay nasa dugo mo pa rin kahit matagal ka nang humiga. At para sa mga seniors, ito ang pwedeng mangyari. Tumaas ang blood pressure mo habang natutulog, umuugong ang tibok ng puso, at nagkakaroon ng abnormal na heart rhythms o yung tinatawag na palpitations o arrhythmia. Kwento ni Meredith. Si Meredith, 70 years old na lola mula Washington, ay may simpleng pampatamis tuwing gabi, isang pirasong dark chocolate pagkatapos ng hapunan. Para sa kanya, maliit lang, harmless. Kakaunti lang naman, sabi niya. Pero gabi-gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagigising siyang kinakabog ang dibdib. Pawis na pawis. Nanginginig. Hindi niya alam kung bakit. Nang kumonsulta siya sa doktor, napag-alaman na ang chocolate niya ay may caffeine. At dahil senior na siya, mas matagal itong naa-absorb ng katawan. Resulta, ang puso niya ay aktibong lumalaban sa stress sa oras na dapat nagpapahinga ito. Sabi ni Dr. Charles Czeisler, Chief ng Sleep Medicine sa Brigham and Women's Hospital, ang caffeine ay hindi lang pampagising. Sa seniors, ito ay nagdudulot ng overwork sa puso sa oras ng pagtulog kung kailan sila pinaka-vulnerable sa heart attack. Nang tanggalin lang ni Meredith ang tsokolate sa gabi, nawala ang palpitations niya. Mas mahimbing ang tulog, mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Ang tanong, gaano kahalaga sa iyo ang kapirasong chocolate o isang tasa ng kape kung kapalit ay hindi ka na magising kinabukasan? Kung gusto mo pa rin ng panghimagas o inumin bago matulog, marami kang pwedeng pagpili ang caffeine-free na alternatibo. Herbal teas gaya ng chamomile o peppermint, saging, may natural na magnesium at potassium, pamparelax ng katawan, warm milk, classic, simple at epektibo. Minsan, ang pinakadelikadong bagay ay yung akala mong maliit at walang epekto. Ngayong alam mo na kung paano naapektuhan ng caffeine ang puso mo habang natutulog, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko bang gumising bukas na may lakas? O magigising pa ba ako? Alisin mo ang panganib. Palitan ng pag-aalaga. Dahil ang bawat tulog ay dapat pahinga, hindi laban para mabuhay. Food 7. High-fat fried foods. Kalaban ng pusong pagod. Fried chicken, crispy pork chop, lumpia, paborito ng marami, lalo na sa hapunan. Pero alam mo ba kapag fried food ang huling kinain mo bago matulog, para mong pinapagalitan ng puso mong pagod na. Ayon sa mga cardiac researchers mula sa Cleveland Clinic, ang pagkain ng fried, oily, o sobrang mamantikang pagkain sa gabi ay nagdudulot ng lipid surge o biglaang pagtaas ng taba sa dugo. Resulta? Tumataas ang inflammation level habang tulog ka,
humihina ang anti-inflammatory defense ng katawan at lumilikha ito ng ideal na kondisyon para sa plaque rupture sa ugat na pwedeng magdulot ng heart attack o stroke habang nasa deep sleep. Kwento ni Gregory. Si Gregory, 69 years old na retirado mula Texas, ay walang history ng sakit sa puso. Malusog, masayahin at may normal na blood pressure. Pero isang gabi, matapos ang fried chicken dinner, natulog siya ng mahimbing. O yun ang akala nila. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa matinding sakit sa dibdib. Hindi makahinga, hindi makagalaw. Isinugod siya sa ospital. Ang diagnosis, massive heart attack. Sabi ng cardiologist niya, wala ka sanang sakit sa puso, pero ang kinain mong sobrang mantika at taba ang nag-trigger ng inflammation sa puso mo habang tulog ka. Swerte si Gregory. Nakaligtas siya. Pero hindi lahat ng senior na tulad niya ay ganoon ang ending. Sabi ni Dr. Steven Nissen, chairman ng cardiovascular medicine sa Cleveland Clinic, ang katawan ng seniors ay mas mahina na sa gabi. Kapag sinabayan mo ng matabang pagkain, pinipilit mo ang puso mong labanan ang init, taba at inflammation habang natutulog ka. Ang tanong, worth it ba ang crispy ulam kung kapalit ay puso mong bumigay sa kalagitnaan ng gabi? Kung gusto mo pa rin ng crunchy na pagkain, hindi mo kailangang mag-suffer. Subukan mo ang air pop popcorn na walang asin o mantika. Baked o steamed na ulam gaya ng isda o manok. Malutong na gulay tulad ng inihaw na carrots o broccoli. Hindi mo kailangang alisin ang sarap, pero pwede mong alisin ang panganib. Kaya bago mo pa iprito ang ulam ngayong gabi, tanungin mo ang sarili mo. Anong mas gusto ko? Ang langit ng crispy food o ang langit ng mahaba pang buhay? Dahil sa edad natin, ang tunay na comfort food ay yung pagkain na hindi lang masarap, kundi nagbibigay buhay. Food 8, high sodium packaged snacks. Tahimik na salarin ng stroke sa gabi. Chichirya, crackers, instant noodles. Mga pagkaing mabilis, mura at panandali ang pampabusog, lalo na bago matulog. Pero alam mo ba, ayon sa mga eksperto, ang mga ito ay pwedeng maging trigger ng stroke o heart attack habang tulog ka. Bakit? Simple lang, sodium. Ayon sa pananaliksik ng American College of Cardiology, ang pagkain ng mataas sa asin na snack, gaya ng potato chips, cheese crackers or instant food, 3 oras bago matulog ay pwedeng magpataas ng blood pressure ng seniors ng hanggang 15 points habang natutulog. At sa edad 65 pataas, ang katawan ay mas hirap nang i-regulate ang presyo ng dugo sa gabi. Resulta, perfect storm para sa stroke o heart failure habang nasa mahimbing na tulog. Kwento ni Deborah. Si Deborah, 75 years old mula Illinois, ay may simple lang na gabi-gabing routine. Isang maliit na bowl ng crackers habang nanonood ng TV bago matulog. Hindi naman marami, sabi niya. Para lang may nginunguya habang naghihintay antukin. Pero nang sinabihan siya ng doktor na magpa-blood pressure monitoring tuwing gabi, laking gulat niya sa resulta. Tuwing 2 to 4 a.m., tumataas ang BP niya sa stroke level. Hindi siya makapaniwala. Ang akala niyang harmless na crackers, yun pala ang tahimik na sumisira sa katawan niya tuwing gabi. Sabi ni Dr. Wilbert Aronow, isang kilalang geriatric cardiologist, sa seniors, ang gabi ay pinakamahina ang kontrol sa blood pressure. Kung magdadagdag ka pa ng sodium load bago matulog, para mong tinutulak ang katawan mong bumigay habang natutulog ka. Nang itigil ni Deborah ang crackers, bumalik sa normal ang kanyang BP readings. Mas maayos ang tulog niya, mas magaan ang katawan niya pagkagising. Ang tanong, yung kagat ng chichirya, kapalit ang buhay mo, worth it ba? Kung gusto mo ng crunchy sa gabi, subukan ng fresh cucumber slices, carrot sticks, air pop popcorn na walang asin. Hindi ito tungkol sa pag-aalis ng sarap. Ito ay tungkol sa pagdagdag ng taon sa buhay mo. Ngayong alam mo na ang epekto ng sodium sa katawan ng seniors habang natutulog, tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi. Gusto ko pa bang makita ang umaga o tataya ako sa isang supot ng chichirya? Minsan, akala natin maliit na bagay lang. Pero sa edad 65 pataas, wala nang maliit na panganib. Lahat ng kinakain mo ngayon ay desisyon mo kung gusto mong mabuhay pa bukas. Ngayong alam mo na ang 8 pagkaing dapat iwasan bago matulog, lalo na kung ikaw ay edad 65 pataas, isa lang ang tanong ko. Anong pagkain ang tatanggalin mo na sa routine mo ngayong gabi?
Comment mo sa baba. Gusto naming malaman kung alin ang pinaka nakapagpa-realize sa'yo. Baka makatulong din ang sagot mo sa ibang viewers na tulad mo, na ngayon pa lang natututo kung paano alagaan ang puso at katawan habang natutulog. At kung may natutunan ka ngayong araw, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Simpleng click lang, pero malaking bagay para maabot pa natin ang ibang nangangailangan ng ganitong impormasyon. Mag-subscribe ka na rin dahil dito sa channel na ito, hindi lang basta payo ang binibigay namin, kundi mga practical at life-saving na kaalaman para sa mga seniors at kanilang pamilya. At pinaka-importante sa lahat, i-share mo ang video na ito ngayon din sa chat group ng pamilya, sa Facebook o kahit sa Viber group ni nanay at tatay. Baka isang click lang ang kailangan para mailigtas mo ang buhay ng isang taong mahal mo ngayong gabi. Huwag nating hintayin ang trahedya bago tayo kumilos. Kung mahal mo ang sarili mo at ang mga taong nasa paligid mo, simulan mo ang pagbabago ngayong gabi, hindi bukas. Dahil ang totoo, ang tamang kaalaman pwedeng maging dahilan kung bakit gigising ka pa bukas ng umaga.